Maayong lupili tanan. Dalayo ng Diyos sa iya pagbiatan na kailangan kita maka-ipon alang sa atong corporate prayer meeting. And malandong sa iyang bilang puno. Natay mga Biblia kung reading dua ka verses. No? Una from John 10:10. Ikaduha, Matthew 6:26. Common verses na atong bisitahan aron pilihan. Mga atong John 10:10 manindog ta kayo. One is this. Nabasa. Gayon ang tulong sa Ginoo. Ang gawatan niyanhi aron lamang sa pagpangawat o sa pagpatay o sa paglagla. Ako mianhi aron sila makabaton kinabuhi o magbaton niini sa madagayakon gayon. Sa Matthew 6:23, apan mao'y unahan ninyo pagpangita ang ingarian sa Dios ang pagkamag-aron kining tanan igadugang kanin. Ayun po si Brother Jerome. We will pray. Amen. Okay, mag-ikot na. So this time, mag-share yung mensahe nga nagkaroon ni siya cultivating our abundant life. Atong tibahon o timanon atong abundansyang kinabuhi. Cultivating our abundant life. Bago ko na gustuhan nun, unang pangandoy ng abundansyang kinabuhi ko. Nandoy ko in wrong mindset. Okay, wala na akong nabunan siyang kinabuhi. Gusto ko ang Lord, nag-drain ko niya na. Mawali ka. Bundan siya. May kwarta. Nagbalay, kanan. Bundan siya. So, muna ang akong mindset. Motong, nangandoy ko niya na. Kung naglabay ang mga katuigan, huwag mo ko'y nakitang abundansya kinabuhin ako. Siguro sa aking ginauna. So ang akong nasabtan, nagabay ng mga kaibigan, siminto sa akong singkas yung una-una, yung doktrina about eternal security. Ang doctrine about the security of Christ believer. So, kita sa Biblia na ilang kayo mga bumatukod na mga anak sa Ginoo na eternal security. Kinusong kalibutan, anak sa Diyos, padalo sa langit. Yung labay mga Katolikan na siminto na tulunan, kung makita ko mga tao na musulti, nasudgawas ang kaluwasan, wala yung siya kaluwasan. Puro, sabot ka ba namin? Wala, mga murag, makabantay lang ko sa mga tao na mag-istorya na atas sa pantid. Na magluwas ka rin, pagkasunod buwan na hindi. Buwan na kasabot tayo sa doctrine about eternal security. Pero ako, okay na ko niya, settle ko. Pero ako ipalita is abundant life. In wrong thinking nga. Kwarta, balay, yung palito. Pero namalandong ko nga, akong mindset, mao ang problema na today. Lahi ang nagsulti ni Jesus about abundant life, tungod kay taberson. Dili lang kwarta, kundi apil na diha ang kalipay sa kinabuhi, gugma, kalinaw, o nahimatmasan ko niya na tungod kay ang nagsulti, itaw
life at sakyanan o niya nagasulti kay ingon nga agano abundant life nagasulti panday ron. So, naay greater ba ni meaning kung sa ring abundant life. Kung kita na nga ang abundant life, it is a inabuhi nga unlimited ba? Wala kay kwarta pero pag abot sa mga pagsulay mga problema sa kinabuhi, ang imong attitude of happiness, joy, or your love, your peace, untouchable. Kumula ko sabutan sa abundant life. So this time, dining attack na, tulo ka butang na akong i-share karon para na ako mauni ang how to cultivate our abundant life. Kaya kung nag-dream ko na sa una, kasi ka mo nag-dream ko. So sometimes, diyan na magkabikil sa kanang meaning ba o abundant life. Kay material things, ang pananaw, o tingin lahi, yun. No? Pero kung tanaw na ito, a greater view, kung sa'yo magpasabot ni Jesus sa anak, pahingon niya na niyan ko, para tagaan na ako po abundant life. So, three things. Una, nga pag-cultivate sa atong abundant life, dig deeper your intimacy with the giver of abundant life. No, kutag maayo ang imong pagkasuod ni anang nagtigatan ng abundant life. Hindi mo kay tagdaan ra, no? Hindi kinagbuhay. Gusto nyo ka mag-enjoy sa abundant life. Ikaduha, make God first in your life. Then the third one is live His righteousness. So, ito na, nalat niya kung giingon nga, dig deeper your intimacy to the giver of abundant life. Sumala sa verse nga kung ibasa in John 10, ingon diya ang kawatan ni Ani, hatag si Jesus sa pusa ka illustration, kung unsa ng mga kawatan, mga tulisan, inikabot anak sa imo, inikabot sa inyo. No? Mangawat, manulis, patyon mo o naglagon mo, no? Marang yang gingon. In opposite, ingon siya, ako mianhi, paghatag sa inyo o kinabuhi. O sa English na, primero, I give you life, then abundant life. Dua classes kinabuhi na yang i-offer. Pag-ano niya, dua classes kinabuhi. Unang ihatag niya is eternal life. And the second one is abundant life. So, matang mo na kanang eternal life, na simin ko na sa akong kasing-kasing una-una, ay nasampan ako ni Diyod o nasimin ko na. Ang akong wish and dream is the abundant life in sa akong wrong mindset. Kaya ganap mga material things yun, no? So, si Jesus, ay siya, kanang duha lahis kinabuhi, iyang ihatag na. Eternal life, so muna tanan na i-relasyon sa iya, secure ang eternal life. According to the Bible, hindi mo nga si Ginoo. So, imo na gid na. Or else ka na. Ay, pagtawag pa na sa Diyos kung pwede mawala na. Eh, natural, asa magpadulong ng iniritan sa anak. Kung namigutan nili na nga tulong hektarya, why titulo? Asa na padulong? Matulog langit. Padulong sa mga anak ng si Biboy. Okay, mao ginaan tawag o pag-anak ka sa Diyos, imo na. So, sa ito pa, may problema na nga inheritance na. Kining abundant life, ikaduhang offer ni Jesus, I will give you abundant life. So, muli akong thinking sa una, muna ng kay kwarta, ay balay. So, namalandong ko, na masan ko, ang gasulti, ang dahil. Walang-wala. Tarawin mo, yung i-compare mo sa katinimban, na wala. Sabi, what abundant life niliyang mahatag? So, nakita na ko is a
description ana is fruit of the Holy Spirit. Kung gusto kong abundant tayo, mauna, you're full of love, full of joy, full of peace. So, it is a attitude nga kung maabot ang panahon nga sudayon ka ba? Sakit, cancer, na magulang miginan, no? Mawalang taon mahimo kay low immune system. Pabalik mo sila ng strict inalan, mag-kilaw-kilaw, mag-chat-chat ko rin na hindi ka maglampas, hindi magbugang. Tanong ka ng jogging, hindi lampas. Kilaw po, hindi jogging. Ngayon, iya kay balata pa man siya sa kaulos mo ito. Lampas ko, ano mo yun? Kung di ka mga lampas mo, ano to mampalit na eh. Kung siya nasunod ito hindi pa ipakaw, kung siya magpalit kung siya nakadagay ni Ali. Yung mga, ay, nakabalak pinito ito Kaya yung ginoo, yung ba nga bilat, di gaya pagkaugma, bawal na mabalang kaugma, sa pagkasunod ito Mga magaya, nain na pa siya, baka nang nalo siya sa kwal, lugod na gaya, nahalo siya. So, ang ginoo, pag abot anak ng mga pagsulay sa pinagbuhi, ang attitude na dihaan mo kuan kung siya yung batik, mas ka ba, sakit na. It is not a abundant life. Ang abundant life, meaning, bisag unsang sitwasyon, unsang pagsulay maabot sa imong kinabuhi, your attitude is the same. Ngayon may mga kansa, mamatay po tumil ng Kristiyan, o pag wala'y kaunong ko, Lord, ay kaunong, hindi saan din mo yung kauban na, kaunong, paano hindi na mo saan yun, yung may kaunong. It is our attitude. Naging yung ni Jesus na, I'll give you abundant life. Pasabot piling, deeper intimacy with Jesus. Na tanan din mong bation, tanan din mong ikuang karoon kung sa may pagsulay sa kinabuhi, kung hindi mo buhi itong Lord. Sa mani, sa may tahan ng mga nga, gusto naman kinabuhi. Ngunit sa kasuod ba? Kaya siya ang giver sa abundant. Siya ang nag-offer, naingon siya ng itong verse nga, ni ako, tatagal na kong life and life abundantly. Nagkakuha sa atong relationship sa iya. Na atong tututon yun, atong magpasuod na pag-ayo kay Jesus, the more na masabta na ito niyang i-offer yung abundant life. Dagay may nanundukan niya. Sa una, daghan na yun, kaya nanundukan niya makahatag sila ng abundant life. Lately, tapa. Abundant life ay i-offer sa tapa. And wrong mindset. Kwarta. Material things. Paano yung naghahanap eh? Mag-ano 30%, samantalang ang pinakatakot ng 5%. No? Kaya 5% naman ang alam sa gobyerno. Ngayon sila nakahatag ko ng 30%. It is a material things. Abundant tayo ginuna sa tao. Kung sakit na sa tao, kay gamitin mo pati ang John 1:12, gamitin mo nila. Kung yung dawaton ng kapa, mahimutang anak sa Diyos. John 1:12, kaya na. Wala na gusto mo yung tao ng pati. Grabe siya mga suki ba? Naman nga siya daw ang new Moses. Napagawason daw niya ang mga naulipon sa Egypto sa kalisod. Kagalaw niya sa promised land. It's abundant life. No nga, in my own mindset, tungkol kay kwarta manak. No? Kwarta manak. So mo nang dahil madali ang tao kung about sa abundant life na i-offer. Pero in their own mindset. So ang nasa una-una ni Jesus, pag-offer niya, dabaw pa niya sa yung natong material things or the offers covers all niya. Tanan di mo nga need yang ma-offer niya. Pero ang pangutana, how deep your relationship to Jesus? Siya rin maka-offer na. Mahilig mo tabingon nga palakasay, pagulay sa buwag. Para sa ako, sa Ginoo, ingana tayo ko.
lahi ang feeling niya kung Pablo kaysa mga nangaluwas ra, mga merely Christians. Si Pablo, ibaylo niya ang tanan, ibiyaan niya ang tanan niyo siya daw, basura ang tanan. Para lang si Jesus, makakaptan ako, maangkon ako, lalong ang relasyon ni Jesus. Lahi, no? Mga lahi din ang doon sa Diyos kung layo. Lahi. Mga dapat natong sahon atong relationship kay Jesus. Sa kalalong. Para atong i-cultivate na palaluma, deeper intimacy to the giver of abundant life. Or else no, ikaw ang gustuhan na gamay unos, gamay kasikas, ratol na, no? Magira ang mga karning simana ni Aki ang bumbang ng kaban niya Aki na ako. Gusto mo na? Lalo? Kasi magulat din ng Pilipino. Hindi Aki ba? Maglapin na din, gapong sa to. Basta, nagubat-gubat ba yan? Na yung mga gamay yung mga hetabo ba, mga moralet ng marathon, listen na. Abundant life, hindi ka matas. Anak, dahil kay tambal, dahil kay temporary, hindi kinabuhi. Batay. Dahil kay rason nga, tungod na sa inyong kasuod yun ni Jesus. Yung mabot sa punto, I welcome death. Alam mo po ito. Like po na, di ba lang siya ka, Timoteo, apit na kayo ko, exit yun. Apit na ibubu akong dugo. May kuwate ng Timoteo. Hindi siya magsuhat nga, Kuya Wani, hindi ko mamatay, ani, ibubuhat ng pagkain. Ay, lahi na. So, abundant life is a deeper relationship na kay Jesus, yung mga opera na hindi ka matakso, kita kung sa mga hulga, no, sa kalibutan. It's more than money. Yes, it is full of love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and the last one is the long-suffering or self-control. That's a abundant life. Una kami. Usara ka person hindi mo nang kailangan kay Jesus. Mahitabo lang na we have a deeper intimacy sa nag-o-offer na nag-aala ka. Jesus na. So, kini first point na po is hagit na ato ipa lalunod ay tagpo na mabaw sa imong relasyon kay Jesus. Ato iya pa ikaduha, make God first in your life. So, ulit ka sa versikulo, no? Matthew 6:33, seek it first the kingdom of God. Ganyan ang isa. Ate kwento. Seek it first the kingdom of God. Ba't pasabot ni mas una ang Diyos kaysa imong gusto. Mas una yun ang Diyos kaysa imong gusto. So, meaning, wala na yung mulabaw ni Ana, no? Pagkagaram, mulabaw ang trabaho. Isod na. Mawala sa pasingan ni, make God first in your life. Mulabaw atong negosyo, mulabaw atong panguma, mulabaw atong managat na everything na ginahimo nato, mayroon na itong reason na dili ko maka-appeal, dili kapoy ko sa trabaho, dili ko maka-appeal, dili kapoy ko na nagat ko, dili ko maka-appeal, kapoy ko nagbantay ko kung ano sa nalang imo na. Pero deep inside, kita na sa Ginoo kung kinsa gyud imong giuna. Di ba? Kay dili ko di usbon no ano. It is irrevocable. Dili pwede i-revise po. Pag dili, it is God's order. Unahon siya. And yet, hindi man kanagunan tayo. Hindi lisod na. Kung yun ang ginawa sa ato nga, hindi man ka na,
Are you sure? Di man ka. Ano mo? Tanawin mo ka ugaling mo. We are demanding about abundant life. And yet, layuin ka sa akong i-order ko. Make God first, seeking first the kingdom of God. Murag bata ka naman, subuko rin hugas plato, rin mamugas, bugas away, rin manuhag. Mukhay tagdagan sa imo, mo palit ang cellphone. Hoy! Bakit yung cellphone? Hindi ka manuhag, hindi ka mahugas plato, hindi ka mahugas. Mukhay importa na po. Kaya na po yung cellphone, kabarato ka niya anak. Pero hindi mo naman hugas plato, hindi mo ka. Huwag ko yung mga rin anak. Ang gano'n, naghatag siya o. Pag ultimate bitaw na subok, i-test ta niya, kunya karon di ta makahimo, di man taga ng life. Pero, isod na, no? Kay, the first place, ang Ginoo, kaya mga condition na siya, basta may pamag. Ako yan sa imo, ingani, pero, batayan lang, nag-say, condition. Yan ang ginahimo sa Israel before. Yan ginahimo. Yung pa niya, maabot man ko sa promised land, mabuhong ka mo. Kay kanak na yuta, magadagay-day ang lubos ugatas. Pero remember, don't forget me. Kung kalimutan ko nyo, padala kong diseases, kinukuha ko. Abot dito, kaya hindi ko sila doon sa blessing, so nakalimut ko sila sa Diyos. Puro patanaw ni mga Ibrahisi na may hala sa Israel, idolatry na din na, gabalik-balik na. Idolatry. And the same is true sa ating panahon ko. Maraming ako, kay di lagi mauna ang Diyos. Di mauna. Yan kung magdimang taghayahay kinabuhi, abundant life, kung hindi kayo blessing sa Ginoo padulong na, kung nga niya, because makita niya nga tinig or thing, natural, gamanan naman siya. So, gusto ka abundant life? Una, talagang mo na ito atong relasyon ni Jesus. Yun. Dig-giver kay siya yung giver. Ikaduha, para na itong gibuhat, dapat nagpiruan ang Diyos. Hindi pwede usbon mo balao. Hindi pwede mo pinigdiman na gino sa upa. From the beginning, naging mo siya. Israel, hindi mo siya katawhan niya. Ako yun. Ako unaha. So, ang tungkol sa atong panahon karon may kausaban ni. So, maunang abundant life, ready na. Giandam na sa Ginoo. Pero ang pangutana, are we worthy? Kung mag-enjoy niya na, nanawas passing ang giver, murag isod may tabo na. May tabo na ang giver maunang nauna, hindi pwede siya nahibot. Ingnon nga, sabado pa lang, reading na, kaya tumingin ko ng ma. No? Lord, dugma, ay, thank you. Ay, tumingin ko ng ma. Nagkalagin ng po, nagtrabaho ng biya. Kalisulat. Lisod kayo, ginawa lang, maglisod. Ang saad niya nga, abundant life, maglisod. Kay, number 2 naman ko, number 3, number 4, number 5 na siguro ko. So, hindi yung word na, seek first the kingdom of God. Malayo na. Okay, so, tanika, indong we enjoy the offered nga life. Yung Jesus manana nag-offer ng abundant life. So, muna ang second thing. And the third thing is, live His righteousness. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. More na ang sunod ana, more to abundant life. And all these things shall be added unto you. So, all these things, abundant life na. Kita na, unlimited ba na? Pero ang pangutana, katulong butang, nagkinabuhi pa ta na uyon sa iyahang kabubuot o sa iyang righteousness, His righteousness. Kay namang ko'y manubutang din mo sa mga nasudron,
right sa Ginoo. For example, homosexual. Di ba na same-sex yun? So, daga na kayo mga nasod na naghimo na nabalak kung pwede na kasunod ng lalaki-lalaki, babae-babae. Para sa ila, it is right. But not Christ righteousness. May mga nasod karon gi-allow nila na puniton ang bata na gibuntis. Para sa ila, right. Pero sa Ginoo dili right. Na kung nasulod ka anak ng mga nasod karon, niya uyod punta ni anak. Wala tama kinabuhi of His righteousness. Kaya ang gidiman niya is His righteousness. Sige, first the kingdom of God and His righteousness. Subot, ingnon. Sana na itong buhaton, ilalong sa righteousness of Christ. Yung Christ character. Yung muna ako ni Lord, kuti ka ba ni? So, diha ang lisod. Kita pistuhan nun na wala mong basa Biblia, wala mong tuon sa pinaiya ni Jesus. It is about living Christ's righteousness, purpose about imong na ilhan yun kung kinsa si Jesus. His character. Kaya ato man siyang sundugon, no? Kuman ba sa Biblia, suko sa Biblia nga sundugon siya. Diyan po yung Pablo, imitate me. Because I imitate Christ. Sundug ako, kaya ako nakasundug kay Jesus. So, karon yung siya may akong idol, siya akong modelo. Uban may yung man nga, si Vice Ganda, akong idol, kaya si Bruce Lee, kaya si, mga sikat ay mga aktor, yung mga idolo nila. So sa ato, kita na itong modelo, wala kayo si Jesus. Mao na nga, pati naman sa ginawa ni Jesus, ang dugo na natin na, ginawa na yung dugo. Yung ginawa, ang akong ginawa na, wala ko din yung impyerno. Di ba mo na yung ginawa na, nawala yung impyerno. So redemption na wala din yung ginawa. Evangelist yung ginawa na. So una-una pa lang na, kasi may ginabuhat ni Lord. Ang ginabuhat tayo, tanawaran niya. Di ba? Sangiyaw ko din yung balanay. Turod, sangiyaw ko sa pikas balanay. Agoy. Muna itong buhato mo na, mga tata yung mga hatang. Tagay ka makita ko sa'yo, ginahim mo na Jesus. Ano magkaka-increase man tayo? Tungod kay part na sa command na live His righteousness. I want abundant life, Lord. Gusto ko abundant life. Okay. Ako nihatag sa inyo. Di ba? Kasi sunod na, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, kung righteousness na na kay Jesus. Muna kasi Jesus tingin sa Matthew 11:29. Tunti ako. Diba? Nasa Matthew 11:29. Isanon ang akong yugo o tunti ako. Ito kasi itang tuon ay ang karakter ako masabtan. And then, na may kuman na magkinabuhi sa mga Jesus. Sa'yo na rin, di ilisod din kinabuhis kalimutan. Igo, para kumusunod kung sa'yo igo Jesus. Wala na ka sa'yo. Diba? Igo na lang kinabuhi. Igo na musunod ta kung sa'yo igo Jesus. Hebrews 11:6, Nahiguan 11:6, katong nagsusi, nangita sa Diyos, pagkantihan. No? So, meaning, kung magkinabuhi ta sa righteousness ni Jesus, ito pwede rin magtuon. Ito pwede rin makagulbiya. Ito pwede rin minagwala. Ito pwede rin musimba. Kaya mo na ang tayo na ma-inform ka what's Christ's character. Bakit ito sundukon? Di ba na mga tao na talian na sundukon si Elvis Presley, patay tayo si Nina, mura uno, pwede gila. Kaya tayo si Nina, yung gitar na yung pwede gila. Kita lahi, atong sundugon tanan lihok ni Jesus. Una ni Jesus, pangandoy ni Jesus.
modesty, serenity, abundant life. Abundant life. Kumano yung pulong sa Ginoo sa akong na experience sa kinabuhi. Since 1998, no? Kung nagpastor, itawag mo until now. Para na ako, mali ako ng studio. Tungkol kay, I wish and I dream abundant life and a wrong mindset. Gusto ko siya. Kaya para na ako, it is even diri sa kalibutan. Well, no other way. Gusto ka glamit, kinabuhi ka diri sa kalibutan. Niya kininga press, di natin yung napagtan, yung apply. Para na ako, may nagkakaroon. Fuel. Sa pangalaga. Abundant life. It is the answered prayer